Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome sa ating Awakening of Faith program. Ngayon pong araw na to, maghahatid kami muli ng salita ng Diyos para sa inyo. Alam po natin na ang salita ng Diyos ay pwedeng bumago sa buhay ng isang tao. And ito rin yung pwedeng magdala ng pagpapala sa buhay mo dito sa mundo. Kasi gusto ko sabihin sa iyo, posible yung buhay mo maging pinagpala habang ikaw ay nandito sa mundong to. Kasi may mga tao nagsasabi na pinanganak sila para magdusa, napakamalas nila kasi yung buhay nila ay hindi katulad ng buhay ng mga tao na nagtatagumpay. May mga tao nagsasabi na bakit pa sila pinanganak kung ganito rin naman na nagdudusa yung buhay ko. Mga kaibigan, hindi pa huli ang lahat. Hindi dahil sa ganyan ka pinanganak at ganyan na rin yung mangyayari sa iyo habang buhay. Kasi ang totoo, sa isang desisyon na gagawin mo, pwedeng magbago ang lahat. At ang gusto ko po na desisyon na gawin mo ay i-apply kung ano man ang sasabihin ng Diyos sa iyo. Ibig sabihin yung salita niya ang dapat manguna sa isang tao, sa inyo. Kasi yung salita ng Diyos, yung kayang bumago ng buhay ng isang tao kung susundin niya ang lahat ng mga iniuutos ng Diyos. Naunawaan niyo po. So, gusto ko rin po mag-prepare ka ng bote ng tubig or baso ng tubig ngayon kasi mamaya meron tayong prayer of agreement para nang sa ganun, pag sumabay ka sa prayer na to, yung kapangyarihan ng Diyos ay bumaba sa iyo. Ganun rin, gusto ko rin po na imbitahan kayo ngayong araw kasi ngayon ay araw ng Martes. Kung kayo ay may mga sakit o may mga family member ka na pinaglalaban na gusto mong makaalis na sa ospital at gumaling, makarecover, or meron kang sakit na hindi gumagaling, marami ka ng pinuntahan, marami ka ng nilapitan, but gusto ko po na anyayahan ka na lapitan mo ang doktor na mga doktor na walang iba kundi yung Panginoong Jesus. And sigurado, tatanggapin mo yung kagalingan. Okay? So meron tayong service mamaya pa ng 3, 5 p.m. at lalong-lalo na alas 7:30 ng gabi. So gamitin mo yung pananampalataya mo. Pumunta ka na nanalig sa pangako ng Diyos and then makikita mo yung himala niya. Okay? So ngayon, magbabalik po kami after nitong kanta at testimony na mapapanood ninyo para sa mensahe ng pananampalataya. For your mercy never fails me. All my day I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I'm able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful.
All my life you have been so good. With every breath that I'm able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I'm able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. My life was a mess. Kasi bata pa lang ako sa edad na 10 taon, nagtitinda na ako para mabuhay ang mga kapatid ko. Nakatulog kami sa karton ng anak ko, at ang buhay may asawa ko ay hindi naging maganda. Ako si Rosie Gabotero. Bata pa lang ako ay nagtitinda na ako para mabuhay ang mga kapatid ko kasi iniwan kami ng tatay ko ng 2 taon. Yung nanay ko ay nagkaroon ng trauma kasi sa nangyari dahil ang tatay ko ay may ibang babae. Kaya na ganyan ang sitwasyon namin na ako ay nagtitinda para ipakain sa mga kapatid ko. Then one time, nagbakasyon yung tita ko, dinala niya ako dito sa Manila. So, nagbakasyon lang ako para pumunta sa tatay ko. Nung bumalik siya, nabuo na ulit ang pamilya namin. Pagka-graduate ko ng high school, pumunta ako ng Manila para magtrabaho. So, nakatapos ako kasi ng pag-aaral, nakatrabaho ako, nag-office ako. Pero akala ko masaya na ang buhay ko. Pero hindi pala kasi nag-asawa ako, so nabuntis ako. 3 taon naging maayos ang pagsasama namin. Tapos, nung nagkaroon siya ng maraming babae, paiba-iba, doon ako nag-decide na iwan siya kasi hindi na maganda. Nagsimula na nagkaroon ng galit sa puso ko kasi yung nangyaring ginawa ng tatay ko ay nangyari sa akin. Kaya sinasabi nila na ako daw ang pagbabae daw, yun daw ang bayad ko anong ginawa ng tatay. Kaya sobra akong nalungkot nun. Nagdesisyon ako ng mali ulit na ito ang naging cause ng sobrang sakit sa kalooban ko kasi nag-asawa ko ulit. Dito ako nakaranas ng trauma, depression. Dito ako nagkaroon ng physically at saka verbally abuse kasi sinaktan niya ako. So, naging fail ulit, naghiwalay kami. Nung time na yon, nasa Universal Church na kami noon, nag-a-attend na ako. Campaign over campaign dahil ang tagal ko na dito. 12 years ako dito sa church. Buong lakas ko binibigay ko sa campaign, nagpa-participate ako. May time pa na bininta ko yung lahat ng gamit ko sa bahay. Nagtitinda kami ng anak ko ng mga damit namin, bag namin, sapatos namin, para lang idagdag doon sa sakripisyo. Mga benta ko sa negosyo ko, lahat, yung may mga sales ako, nilagay ko doon. Tuition fee ng anak ko, nasa private school anak ko, nilagay ko dahil gusto ko talaga na mabago talaga ako. Yung lahat ng request ko, nakuha ko, natanggap ko. Pero dumating yung time na campaign. Imbis na mag-participate ako, nag-participate ako pero hindi kompleto kasi mas nangibabaw yung isip ko na doon sa investment ko ilagay. Kaya ang resulta ng investment ko is na-scam ako, humina ang negosyo ko. Nawala yung mga property ko, yung mga gamit ko na, yung mga bagay na hiningi ko nung campaign nawala. Doon ko na-realize na binibigay ko yung lahat. Nag-focus ako sa material, nag-focus ako sa finances ko, na wala ang presensya sa akin.
Hindi ko na alam magagawin kung bakit gano'n ang sitwasyon ko. Nagkulong ako ng kwarto, nag-meditate ako. Kasi doon ko na-realize na kulang pala sa loob ko. Kulang ako ng banal na espiritu kung bakit nangyayari ang lahat ng bagay. Nung na-realize ko na, nag-focus ako sa spiritual ko, hindi na sa finances. Binigay ko na yung buong lakas ko. Dahil sa tagal ko nang sa simbahan, 12 years, walang nangyayari. Nagkaroon ako ng bagay na wala dahil sa maling desisyon. So, nagising ako ng maaga, nag-meditate ako. Talagang hinanap ko si God. Tapos, yung galit ko, kasi nagkaroon ako ng galit nung manasaktan ako dahil sa manangyari sa buhay ko. Lahat yun nilagay ko sa altar. Nag-financial sacrifice din ako dahil pang tuition fee ng anak ko, hindi ko pinayad sa school. Sinakripisyo ko yun, nilagay ko sa altar. Nung time na yon na nagsimba ako Sunday, hinanap ko talaga siya. Masaya ako nung gabi kasi alam ko na pagka umaga Sunday, hinahanap ko ang Diyos. Hindi ako binigunigad, natanggap ko ang banal na espiritu nung Sunday na yan. Simula noon, nung natanggap ko yon, ang dami ng pagpapala sa akin. Dahil mayroon na akong guidance, mayroon na akong direksyon galing sa Diyos dahil natanggap ko ang banal na espiritu. Blessed ako sa marriage ko. Ngayon, blessed ang family ko. Yung naging asawa ko is nagsisimba rin sa church. Ngayon, kinasal kami sa simbahan. Dahil ito yung pinakahihintay ko na makasal talaga ako sa simbahan. Ngayon, ang aking anak, may anak ako na asawa ng pastor na siya ay naglilingkod. Yung isang anak ko ay nasa UTF. At yung isang anak ko ay unti-unti din siya na nag-a-attend. Ngayon, ako ay naglilingkod sa Diyos. Ako ay nagpa-participate sa evangelism sa loob ng maraming taon na nasimbahan ako. Ngayon ko lang naramdaman yung ako'y napakasaya. Napakahalaga sa akin ang banal na espiritu at hindi ko nahayaang mawala ito dahil na-realize ko na ang lahat. Nung wala ka sa prinsesa ng Diyos ay may presensya ka. Kaya hindi ko nahahayaan. Dahil ito yung napakalaking kayamanan ko na natanggap ko. Dahil ngayon ko lang na-realize na hindi pala ang kayamanan mo yung mga material, kundi ang napakalaking kayamanan ko is yung banal na espiritu, ang matanggap mo siya. Minha amiga, meu amigo, presta atenção. Jesus diz para você, para mim, para todos nós, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Essa perfeição você vai aprender como nesta quarta-feira. Qualquer igreja universal, nós vamos ter uma aula, um estudo desse assunto e vai mostrar para você como você reverter esse coração mau, esse coração injusto, esse coração imperfeito. Você vai ver como é possível você decidir mudar esse coração. É isso mesmo. Mas, o bispo, o coração não é algo que é impossível controlar. É verdade. É impossível você controlar os desejos e cobiças do coração. Porém, você tem uma arma. Deus nos deu uma arma. A palavra dele. E essa palavra que ensina como você enfrentar, como você mudar o seu coração, você vai receber nesta quarta-feira. Qualquer igreja universal do Reino de Deus. Pela manhã, tarde e à noite em especial. Você é o nosso convidado. Simula po bukas, magkakaroon tayo ng Bible study sa lahat ng simbahang universal na malapit sa iyo. At para saan itong Bible study na to? Hindi para lang malaman ang Biblia at magkaroon tayo ng maraming kaalaman sa salita ng Diyos. Yes, pwede tayong magkaroon ng maraming kaalaman sa salita ng Diyos. Pero, itong Bible study na gagawin natin bukas ay malalaman natin kung ano ang kahulugan at kung ano yung spirit
na pinapasa ng salita ng Diyos sa atin. So, nais po namin kayong imbitahan bukas na magpunta sa simbahang malapit sa iyo, simbahang universal na malapit sa iyo. Kasi panigurado na ang Diyos ay magsasalita, mangungusap sa atin sa pamamagitan ng mensahe na ipapasa ng Diyos bukas sa atin mula sa Kanyang salita. Kung gusto nyo po na alamin yung address ng mga simbahan natin, so pwede nyo lang pong i-click o pwede nyo pong i-scan yung QR code na nakikita nyo po dyan sa screen natin. And then, makikita nyo po yung lahat ng address ng simbahang universal na malapit sa iyo. And huwag nyo pong palampasin ang gagawin natin bukas na Bible study. And for sure, makikilala natin ang Espiritu Santo, makikilala natin ang Diyos, Panginoong Hesus sa ating buhay. Okay? So, ngayon, gusto ko po na basahin sa inyo ang nakasulat dito sa libro ng Mateo, chapter 6, verse 33. Alam ko na alam nyo na po itong verse na to. But, gawin natin pong parang alalahanin natin mabuti, intindihin natin kung anong nakasulat sa verse na yan. Basahin natin dyan. Sabi po dyan ng Panginoong Hesus, "Kaya, unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa Kanyang kalooban. At ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan niyo." So dito natin makikita kung ano yung secret para makuha natin ang lahat ng ating mga pangangailangan. Alam niyo po, marami tayong kailangan sa buhay. Araw-araw, marami tayong mga worries. Marami tayong mga pinoproblema. Yes, ano? Ikaw, halimbawa, pagising mo pa lang, poproblemahin mo na yung kakainin mo, poproblemahin mo na yung paano ka kukuha ng pera para mapantustos sa lahat ng kailangan mo sa araw na yon o sa buong linggo, sa buong buwan. So araw-araw, ang dami nating mga worries, dami nating mga kailangan gawin. Pero dito, sinabi ng Panginoong Hesus na unahin daw natin mapabilang sa kaharian ng Diyos at sundin natin ang Kanyang kalooban. Kasi ipagkakaloob niya sa atin ang ating mga pangangailangan kapag inuna natin na sumunod at inuna natin ang ating spiritual na buhay. So ibig sabihin mga kaibigan, marami tayong aspect ng buhay. Meron tayong kalusugan, meron tayong family, love life, marriage, meron tayong financial life. Pero ang tandaan nyo po, higit sa lahat, sa mga areas ng buhay natin na dapat nating pagtuunan ng pansin ay ang ating spiritual. Yes, ang ating spiritual na buhay. Yan dapat yung i-priority natin. Yan dapat yung, maging unang worry natin. Kasi ang totoo, kung hindi natin uunahin ang ating spiritual, kung hindi natin uunahing sumunod sa Diyos, mapabilang sa Diyos, sa Kanyang kaharian, hanapin ang Kanyang presensya, ano pong mangyayari? Mangyayari is, yung lahat ng areas ng buhay natin ay pwedeng maapektuhan. Kung hindi tayo maayos sa spiritual, kung hindi tayo maayos sa relasyon natin sa Diyos, kung wala tayong gabay ng Espiritu Santo, lahat ng gagawin natin papalya. Siguro pwede kang magtagumpay sa mga siguro temporary na araw, temporary na panahon. Pero yung permanent na tagumpay, hindi mo makukuha. Hindi mo ma-achieve. Yung permanent na peace, yung permanent na comfort, yung permanent na happiness, hindi natin makukuha sa pamamagitan ng pag-worry, sa ibang aspect ng buhay natin, higit sa spiritual life natin. Naunawaan niyo po yung sinasabi ko. So, mga kaibigan, atupagin mo
i-prioritize mo ang relasyon mo sa Diyos. Prioritize mo na matanggap yung Holy Spirit. Lalong-lalo na ikaw na umaattend na sa church, Simbahang Universal na, matagal ka na siguro sa church, pero ang lagi mong inaatupag, ang lagi mong inaalala is kung paano ka magkakaroon ng maraming pera, kung paano ka makakahanap ng love of your life, kung paano kung paano mo mapapaganda yung katawan mo, kung paano ka magkakaroon ng mga achievements, success sa buhay na to. Pero tandaan natin, pag inuna mo yung spiritual life mo, pag inuna mo yung relasyon mo sa Diyos, magiging maayos din ang lahat. Naunawaan niyo po, magiging maayos din ang lahat. Kasi yung spiritual life natin, yung pinaka-base, yung pinaka-foundation, matatag na foundation ng isang tao. Kung ang spiritual life niya ay mahina, kung ang spiritual life ng isang tao ay wasak, giba, sira, pwedeng maapektuhan rin ang iba pang aspect ng buhay ng tao. So, that's why bukas mas maganda po na makapunta kayo. And even sa Sunday, kasi sa Sunday ay araw kung saan hahanapin natin ang banal na Espiritu. Yes, ito na rin yung time na aakyat ang lahat ng mga tao sa altar ng Diyos. And then also para ma-approve rin ng altar kung saan ilalagay nila yung buong buhay nila sa altar ng Diyos para matanggap yung banal na Espiritu. At kung kasali ka sa campaign na to, maghanda ka. Maghanda ka kasi yung Espiritu ng Diyos at ang glory ng Diyos ay bababa sa inyong buhay. Pero please, tandaan nyo po yung sinabi ngayon. Unahin mo ang spiritual na buhay mo. Unahin mo na maging maayos ang relasyon mo sa Diyos. Unahin mo na matanggap ang banal na Espiritu. And then, kasunod na lang doon ang mga biyaya ng Diyos, proteksyon, kapayapaan, at lahat ng benefits. Yes, lahat ng benefits ng kaharian ng Diyos. Kung ikaw ay kabilang na sa kaharian ng Diyos, yung benefits ng kaharian ng Diyos ay matatamasa mo. Amen? So ngayon, prayer of agreement na tayo. So pwede nyo pong ihanda yung baso or bote ng tubig ninyo and sumabay ka sa panalangin ng may pananampalataya. God bless you po. Hi, magandang umaga po o magandang tanghali po sa inyong lahat. Kayo na nanunood ng ating programa ngayon na Awakening of Faith. I believe na kayo ay nakapaghanda na ng inyong baso o bote ng tubig para ito ay ating basbasan ngayon sa panalangin para kayo ay tumanggap ng kagalingan. Lalo na ikaw na nandiyan sa inyong tahanan, sa ospital, ikaw na mayroong sakit, karamdaman na gusto mong maalis, gusto mong gumaling mula sa sakit na ito. Dahil naniniwala ako na ngayon, ang kamay ng Diyos ay nakaunat sa inyo at oras na inumin ninyo ang tubig ngayon na ating babasbasan, ikaw ay mahuhugasan sa lahat ng sakit at karamdaman. Kaya nais ko na hawakan ng iyong tubig, ipikit ang iyong mga mata sa pangalan ni Jesus. O aking Diyos, sa pangalan ni Kristo Jesus, Panginoon, nais ko, my God, na basbasan mo ang tubig na ito na hawak ng iyong mga anak, o aking Diyos. Siya na puno ng mga pagdurusa dahil meron siyang sakit, karamdaman, mayroong sakit na walang kagalingan, marahil matagal na siya na nandiyan sa ospital, nandoon sa bahay nila sa kanyang kama, hindi makabangon, hindi makalakad, siya na nangihina sa kanyang katawan. O Panginoon, hayaan mo na oras na inumin niya ang tubig na ito na aming tinataas at binabasbasan mo na, ay tanggapin niya ang kagalingan na mahugasan sa lahat ng sakit at karamdaman. Sa pangalan ni Jesus, kaibigan, ngayon, uminom ka ng kunti mula sa tubig na hawak mo sa pangalan ni Jesus. At ngayon, kaibigan, bilang lingkod ng Diyos, sinasabi ko sa iyo ngayon, dinidetermina ko ngayon na ang kagalingan ay tinatanggap mo na. Kaya anumang gawa ng masama, anumang sakit, karamdaman, espiritu ng sakit, ng high blood, ng diabetes, sakit sa buto, sakit sa kaniyang katawan, sa kanyang balat,
nasaan ka man sakit, espiritu ng cancer, espiritu ng infeksyon sa kanyang dugo, nasaan ka man ngayon, ikaw nagdadala ng kahinaan sa kanyang katawan, ikaw na dahilan kung bakit siya nakarate sa kanyang higaan, ikaw na dahilan kung bakit siya nakaupo sa kanyang upuan at ayaw niya o hindi niya kayang tumayo mag-isa. Hirap siyang lumakad, lahat ng sakit, lahat ng gawa ng masama, ikaw bakterya, ikaw viruses, sa pangalan ni Jesus, tanggapin mo ngayon ang apoy ng Diyos at masunog ka ngayon. Magapos ka ngayon demonyo, magapos ka ngayon masamang spirito at inuutusan kita lahat ng sakit, lahat ng karamdaman sa katawan ng taong ito sa pangalan ni Jesus. Ngayon din, lumayas ka ngayon at huwag nang magbalik pa sa pangalan ni Jesus. O Panginoon, again, dinidetermine ako, pinupropsiya ko aking Diyos na ngayon ang taong ito ay magaling na. Siya na hindi makalakad, siya ay tatayo ngayon at lalakad. Siya na mayroong high blood, siya ay magaling na. Siya na mayroong cancer, may bukol sa katawan. Lahat ng cancer, lahat ng bukol ay wala na aking Diyos dahil ang himala ay tinanggap niya. Ang kagalingan ay nangyari na sa Kanya. O Panginoon, pinapanalangin ko rin naman na pagpalain mo ang mga taong tapat sa iyo. Basbasan mo siya sa kanang pinansyal, ibigay mo ang kasaganaan ng tagumpay. Pinapanalangin ko rin, Panginoon, na sa lahat ng sumali ng campaign ng Israel, sila na talagang nagsakripisyo, sila na nag-ayuno sa ayuno ni Daniel. My God, sa darating na linggo ay tanggapin niya ang iyong Espiritu Santo. Oras na umakyat siya sa altar mo, aking Diyos, dalaan ka ng sakripisyo ang kanyang kahilingan. Sa oras din iyon, ang iyong Espiritu ay bababa sa kanyang buhay. My God, bigyan mo ng lakas ang taong ito na nagsasakripisyo na sa huling linggo ng campaign ng Israel ay magawa niya, may pagpatuloy niya ang kanyang pagsasakripisyo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, kung naniniwala ka, sabihin mo, Amen. Amen. So kaibigan, maniwala ka na magaling ka na. Ikaw na nasa campaign ng Israel, gawin mo ang dapat mong gawin, ibigay mo ang hinihingi ng Diyos sa iyo. Dahil sigurado ako dito sa altar ng Diyos, kung saan ako nakatayo, at sa mga altar ng Simbahan Universal, sa inyong lugar, kayo ay aakyat at tatanggapin mo ang Espiritu Santo sa araw din iyon. At kayo na nandito, malapit sa ating simbahan sa Pampanga, iniimbitahan ko rin kayo na pumunta sa ating simbahan. Bukas tayo everyday. Mula Lunes hanggang Linggo, ang ating simbahan ay bukas para tulungan kayo. Kayo na nagdurusa at nais ng tulong, nandito kami para tulungan ka. Ang address ng ating simbahan ay sa 2nd floor, Felix Mabanta Building, Miranda Extension, sa Barangay San Nicolas, Angeles City, Pampanga. Ito ay nasa taas lang ng Fresh Options at sa tabi ng PS Bank sa harap ng Lawrence School. Pagpalain kayo ng Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus.